Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po nasa round number 6 na tayo at ang kalaban natin dito ay si FIDE Master Kosasi Sesep. Ayan, so ito pong si FM Kosasi, siya po yung leading sa tournament no, after round number 5. Ang score niya 4.5 out of 5. So ako po ang score ko 3.5 out of 5, so 1 point behind ako. And syempre gusto natin manalo, tingnan po natin ang nangyari sa laban namin. So white po si FM Kosasi and black po ako. Ayan. So ito po nag-start with the D4, Knight F6, Knight F3, G6, C4, Bishop G7, Knight C3, and D5. So dito nag-decide ako medyo solid opening lang ang gagamitin natin. So ginamit ko yung Grunfeld opening. So Bishop G5, Knight E4. So ito po lahat ay mainline ng Grunfeld. So pag Bishop F4, capture, capture, C5, E3. So ito po lahat linya lang, no? So castling, CD5, CD4, pagka-capture, queen takes, D5. Although linya lang ito, napapansin ko sa kanya, nag-iisip na siya. So mahaba na po yung mga pag-iisip niya. So ako ang nagamit ko lang mga 1 or 2 minutes dito. Siya nasa ano na eh. Nagte-take time na siya mga 20 to 30 minutes na po yung nagagamit niya sa opening. So alam ko kinakapa niya na lang. And ako, nagbi-build up ako ng malaking time advantage. So dito pag Bishop E2, Queen A5 check. So ito po, linya pa rin. Queen D2, Knight C6, and then pagka-capture, capture, parang dito lamang na po ako ng almost 40 minutes yung lamang ko. So ang tira po dito is either castling or Bishop C7. Yan po ang dalawang main lines dyan. Pagka Bishop C7, syempre, atras lang natin. And of course, tuloy po ang laban. No? Kaso, ang ginawa niya, nag-Bishop E5 siya eh. At ito po, alam ko, mali po yan. Kasi, simple lang naman ang chess, no? Kapag hindi niya tinira yung main line, which is castling or Bishop C7, ibig sabihin, mali po yun. Pagka mali, meron na ako kagad parang slight advantage. Alam ko, slight advantage na ako. Sabi ko, mali yan ah. Okay. So, pagka Bishop E5, Bishop E6, capture, capture. Dito nag-iisip na siya. Mga ano na lang siya dito. Last 30 minutes na lang siya. Opening pa lang ako. Hayahay pa yung buhay ko kasi memorize ko pa eh. So, Knight G5, Bishop D5. At dito po medyo na-excite ako kasi nakikita ko dyan, ang idea niya is mag-E4. Pagka nag-E4 siya, ako mag-H6. Capture. Mafo-force pong kumapture, no? Kasi under attack yung knight. Pag inatras niya, kakainin ko ito. So, pagka kumapture siya, capture, double pawn yan, pipilahan ko ng ganyan, parang lalamang po ako dito. No, sisilipin ko lang yung engine, sandali ah. So, actually, lumalamang na, 0.7 na sa Stockfish. Kaso na, maingat kasi yung kalaban ko eh, na ano niya, na-stop niya yung sarili niya pagtira ng E4. So, nag-Bishop F3, capture, capture, Rook FC8, pero dito po, last 25 minutes na lang siya. Ako, nasa 1 hour and 15 minutes pa. Sabi ko, okay, meron tayong malaking time advantage and kuha ko pa yung open file. So, dito ng King D2, Knight C4 check, King E2, Rook C8. So nauna kasi ako sa open file, yan lang ang ipinaglalaban kong advantage. Otherwise, almost equality lang po yung laro, no? So Rook HC1, Rook AC8, ayan, so dalawa na ako dun sa open file, sa kanya isa lang. So pagka Rook AB1, Knight D6, capture, capture, ako ang nakauna sa open file. So alam ko dito may slight advantage ako. Tapos yung time, ano niya pa, last 20 minutes na lang siya. Sabi ko, maganda ang winning chances natin. So nag-Rook B2, B5, Knight E5,
Rook C1, pinasok ko dito. And then, Knight D3. And dito po, actually, isa sa mga idea ko is Rook G1, no? So, halimbawa, Rook G1, ang nakikita ko dyan, pwedeng pasukin to, pwedeng harasin itong mga pawns eh. Kaso meron lang siyang Knight E1. So pagka Knight E1 niya, baka makulong yung Rook. So hindi ko na pinasok dyan. Kapag dito ko naman pinasok, meron naman siyang Knight C5. At hindi ako makapag A5 kasi may Knight B3. So hindi ko na rin nilagay dyan. Ang ginawa ko, Rook C3. So alam ko ito, good move. Knight C5, A5. And dito po, last 2 minutes na siya ako. Nasa 30 to 35 minutes pa. So, ang laki na po ng lamang ko. Ramdam ko na mako-convert ko ito to a win, no? Kasi meron akong outside pass pawn siya. 2 minutes na lang. Konting kiliti na lang. Mabla-blunder na siya. So, pagka King F3, idea is Knight E4 para ma-exchange yung Knight, no? So, F5. And then, ang galing, bumalik. Naisipan niya pang bumalik, no? Last 2 minutes, naisipan niya pang bumalik. So, B4, King D1, Rook A3, and then Chumek, King F7, Knight C7. Dito, meron pa akong 25 minutes siya. Last 1 to 2 minutes na lang. And dito siguro yung critical position kung saan nagkamali po ako, unfortunately. Palagi na lang nagkakamali sa critical. Malapit na eh. Konti na lang magko-collapse na tong kalaban ko eh. Kaso, ang galing din po dumipensa, 2372. Mataas din kasi yung rating niya. And yung tira po ng engine malalim, which is G5. Hindi ko ito na-consider. Simpleng idea lang, which is F4. At least makakalabas yung rook ko. Yan ang nakikita ko idea, makakain po yung D4. So actually dito mga plus 1.2 sabi ng engine. So hindi pa naman winning advantage pero malaki na po yung lamang. No, kasi ang ginawa ko, yung second move ng engine which is check, King C1, and dito ang sabi bumalik na lang daw. Kaso hindi ko na po naisip yun eh kasi medyo inaatake ko siya sa oras. Sabi ko pag dito pumunta patay na siya. Kasi tatamaan ko dito, makakapasok yung rook ko, tapos may Knight C4. Lalamang na po ako, laki ng advantage. Kaso talagang rin siya. Cold-blooded din yung niya, yung depensa niya. King C1. Okay lang magpa-check, magpa-fork, may rook C2 naman. Talagang nakita niya yung tamang depensa. And dito, ang critical move, dapat binalik ko lang. Yan, kasi wala na po siyang medyo magawa. Hindi naman makagalaw yung rook niya, yung knight niya, hindi naman maka-atake dito. And of course, ibalik natin dun sa idea which is G5, F4. Yan po, malalim kasi may rook and knight ka, tas ang igagalaw mo, pawn. Ang lalim. Hindi ko po yan napansin, no? So, ang ginawa ko kasi, nag-F4 ako and nakulong yung rook. So, pagka rook B3, kamot ulo tayo. Hindi ko napansin yan. Ang iniisip ko, hindi ko sure eh. Parang nakita ko naman tong rook B3. Kaso, no, ang dami ko na kasi pong iniisip na linya. Parang nag-spend ako 10 to 15 minutes dito eh. Ang naisip ko dito, gaganon, saka ako kakainin. So, pagka ganyan, capture dito. And nag-decide ako, may magandang winning chances dito kasi makakain ko ito. And pagka nag-push ng G3, meron akong knight F1, makakain ko yung pawn sa gilid. So sabi ko may winning chances. Ang hindi ko napansin, rook B3 pala ang gagawin. So pagka rook B3, patay. Nawala po lahat na lamang kasi napalit ang rook. No? Pagka napalit yung rook, ang natira is, nakulong yung rook eh. Wala tayong magawa eh. Ang natira po is knight endgames. So, kain. Napunta sa knight endgame, sa pool dito. So, king D2. Knight H4. Kaso, masyado pong na-exchange yung mga pyesa. Unfortunately. So, pagka knight D5, kain. Knight B6. Kakainin niya rin yung pawn ko sa A5. So, nag-knight H4 ako, king E2, king E6, and then E4. Talagang precise din yung depensa niya. Oh. G5,
knight C4, G4, king E3. Depensa niya, ang galing din, no? Pagka knight F3 ko, may trap pa ako dito eh. Pagka nag H3, kakainin ko to. Baka mag-game over siya dyan kasi hindi niya pwedeng capturein. Capture ako doon, may push. Kapag naman kumain dito, kakapturein ko lang din ito. Magi-game over siya, oh. Kita niya rin yung D5. No? D5, check muna. Tama, only move. Pagka H3, talo ka agad. So, chumek muna. And once again, inaabangan ko mag H3 para meron ako knight E5. Pag ito po napalit, talo siya sa king and pawn endgame. Ang bilis niya rin, calculated niya rin, no? Alam ko talo tayo. Tingnan na sa engine, no? Talo nga. King D3 kasi gaganito, oh. Mapapasok ko po dito. And then, kain. Take note, seconds na lang kami dito, ha? Tapos ito may outside pass pawn. Ayan, oh. Pagka naman ng king F3, may A4. Tapos mag-queen doon. Galing, nakita niya rin yung yung idea ko knight E5 ng king F4. Pagka-capture, chumek, king F7. Once again, nakala ko mananalo na ako with H4, H5, H4, G3. Kasi expected ko kakain eh. Pagka H4, ayun na po ang next, oh, H5, tapos G3. Kaso, ang galing ng depensa niya, King G3 muna. So, currently, lamang akong 2 pawns, pero parehas pong babaksak. And actually, since seconds na lang kami, muntik pa akong mag-knight F1. Grabe, muntik ko pa maitira to. Talagang ititira ko na, buti nakita ko merong King G2, kulong yung knight, game over pa kagad. Resign pa ako kagad pagka King G2, no? Buti nakita ko po yan. So, naitira natin knight F3 and nauwi na po sa tabla kasi naubos na yung mga pawn. Ayan. So, dito nagtabla na kami. So, sa round number 6, tabla po tayo with the leader ng tournament. So, talaga malapit na. Ramdam ko na talaga malapit na manalo yun eh. Kasi, segundo na lang siya kaso hindi nag-blunder. Ang galing ng depensa po. Wala tayong hindi tayo lumamang ng malaki, sabi nung engine. So, bale, marami pa namang rounds. Bawi na lang sa susunod. So, yan po ang game number 6. Hello mga ka-Jaffers. Sayang yung game natin kanina. Kasi 40 minutes pa ako siya. Last 2 minutes na, no? Kaso ang galing ng depensa niya. Nahanap niya yung mga tamang move eh. So, 2 games po today. May next game tayo at 3:30 in the afternoon. So, 1:20 ngayon. Magla-lunch lang ako. Prepare konti and then tulog. So, try natin pahinga lang. Kalaban ko yung isa sa top seed, 2,400 din ang rating. So, hopefully, maganda result mamaya. So, pag-pray nyo po ako dyan. Bago pala ang lahat, ito po yung lunch natin. Ayan, duck, tsaka sitaw. Yan po ang lunch. Tapos juice. Kasi wala pa yung soup. Ginagawa pa po. So, ayan po. Hopefully, makabawi tayo mamaya. Kasi sayang eh. Lamang na kaso hindi na i-convert. So, yan po. Abangan nyo po yung round number 7.